Nagbabalang Integrated Bar of the Philippines o IBP na maaring maging banta sa demokrasya ang sa saligang batas ang nangyaring tensyon sa Senado. Una sa balitang yan si Arnold Herrera. Isang banta sa ating demokrasyang marahas na shootout sa pagitan ng Office of the Sergeant at Arms at mga umunoy ahente ng National Bureau of Investigation sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa isang statement, nagbabalang Integrated Bar of the Philippines sa mga di umunoy nagtatangkang magpasimuno ng gulo o ng isang constitutional crisis sa gitna ng kudeta sa Senado, pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa at ang agarang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Kung ang Senado tingin nila ang impeachment proceeding is a mere political exercise, well, sa atin po, sa ating mga ordinaryong mamamayan, ito po is a call for public accountability. In doing so, they cannot abuse it in such a way that it will frustrate the end of justice. Meaning to say, hindi po din nilang abusuhin yung pag-define ng forthwith kung kailan nila gustong magkaroon ng impeachment proceeding na kung saan ay mawawala yung saysay ng impeachment. Paalala ni Atty. Panulong, presidente ng IBP, tungkulin ng liderato ng Senado na tiyaking magpapatuloy ang mandato nito sa kabila ng mga ingay sa politika alinsunod sa saligang batas. Nasa kamay rin anya ng mga investigating body at law enforcement agencies ang pagpapanagot sa kung sino man ang dapat na managot sa naging pagtakas ni Senator De La Rosa, lalo't nasa ilalim ito ng protective custody ng Senado. Wala mang pinangalanan, sigurado si Panulong na meron at merong dapat na managot. But as to call for accountability, dapat meron. Meron dapat. Hindi pwedeng walang managot dahil halatang merong nangyaring hindi maganda. Kaugnay naman ng pagtakas ni De La Rosa, wala rin anyang dapat maganap na pag-aresto bilang respeto sa nakabinbin pang petisyon ng kampo ng senador sa Korte Suprema laban sa ICC warrant. Pero kung hindi maglabas ng temporary restraining order ang korte, maski ang abogado aminadong blanco rin sa kung dapat pa rin bang silbihan ng warrant ang mambabatas. Gayunman, ipinunto ni Atty. Panulong ang umiiral na Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity na pumapayag sa gobyerno na voluntaryong isuko ang mga akusado sa international tribunals gaya ng ICC. Taong 2009 ito naisabatas, halos 2 taong maaga mula ng unang sumali ang Pilipinas sa ICC noong November 2011. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.